Hoy, ayos ka lang ba, Ginoo? Atensyon sa lahat ng pasahero. Ang tren na ito ay darating na sa Zhonghai. Sa mga pasaherong bababa sa istasyon ng Zhonghai, maghanda na po kayo. Hoy, ayos ka lang ba, Ginoo? Ayos lang ako. Ito yung dati, noong nag-aaral pa ako sa universidad sa Zhonghai. Sa nakaraang buhay ko, kami ng girlfriend kong si Uyang Jing, ay pinaghiwalay ng mayaman na si Wang Zuben. Pinatay din ako ni Wang Zuben. Hoy, bata. Ang babae mo, akin na. Qin Feng. Pagkatapos, aksidente akong napunta sa mundo ng mga cultivator. Nag-aral ako ng Feng Shui at naging Feng Shui Immortal Emperor. Pero pinalibutan at pinatay ako ng 3 Immortal Emperor. Sa huli, namatay kaming lahat. Ito ay spiritual energy. Kahit na mahina lang, ito ay tunay na spiritual energy. Mukhang hindi pa naginip ang lahat ng nangyari sa mundo ng mga cultivator. Totoo ito, at nagbalik nga ako sa nakaraan. Dahil binigyan ako ng pagkakataon ng langit na mabuhay muli, kailangan ko ng palakasin ang cultivation ko. Protektahan si Uyang Jing. Kasabay nito, aakyat ako ulit sa tuktok ng mundo ng mga cultivator. At uubusin ko ang mga masasamang yan. Ang pinaka-importante ngayon, ay kailangan ko nang mag-cultivate. Maganda sana sa school, pero masyadong magulo. Malapit ang bahay na to sa school. Tamang-tama para sa pag-cultivate ko. Pagbalik ko pa lang, ganito na agad. Hindi inakala ni Uyang Jing na magrerenta ako ng bahay sa labas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkasama kami ni Uyang Jing sa inuupahang bahay. Tadhana nga naman. Ikaw ba yung bagong lipat? Ako si Uyang Jing, freshman sa Zhonghai University. Si Qin Feng ay freshman din sa Zhonghai University. Dahil magkaklase tayo, kung may kailangan ka, lapitan mo lang ako. Ewan ko ba? Pag nakikita ko siya, pakiramdam ko ay malapit na kami sa isa't isa. Tama nga, si Uyang Jing ay kasing cute pa rin ng dati. Sa buhay na ito, kahit anong mangyari, poprotektahan ko siya. Hindi ko hahayaang may manakit sa kanya. Uyang Jing, bakit ka nagrerenta sa ganitong kakarag-karag na lugar? Pinahirapan mo akong hanapin ka. Wang Zuben. Noong nakaraang buhay, bago ako pumasok sa mundo ng mga cultivator, dahil sa kanya kaya nawasak ang pamilya ko. Hindi ko inakalang magkikita agad tayo. Sa buhay na ito, ikaw ang mamamatay. Wang Zuben, anong ginagawa mo rito? Uyang Jing. Dapat alam mo na ang nararamdaman ko. Pero ikaw, bakit ayaw mo pa ring tanggapin ako? May posibilidad kaya na. Pangit ka lang. Pangit ka lang. Sino ka ba, ha? May karapatan ka bang sumabat habang nagsasalita ako? Magpapakilala ako. Ako ang boyfriend ni Uyang Jing. Kumusta? Tuta ni Wang. Gagamitin ko siya bilang panangga. Sana mapatigil nito si Wang Zuben. Boyfriend, bata, sa tingin mo ba karapat-dapat ka sa kanya? Kahit sino ka pa, subukan mo lang hawakan si Uyang Jing. Ngayong araw, dudurugin ko ang mga kamay mo. Sugod. Naku, Qin Feng, tumakbo ka na. Iyan ang bodyguard ni Wang Zuben. Kilala bilang Q-Han. Ang mga teknik nila sa pagpatay ay nakakakilabot. Hindi sila kaya ng mga ordinaryong mandirigma. Gusto mong tumakas, huli na ang lahat. Isang himig na nakakadurog ng puso. Saan pa makakahanap ng tunay na kasama? Wala ka nang matatakbuhan. Sabi na nga ba, natatakot ka rin. Mabuti na ring umalis ka. Ayaw kitang madamay, dahil malubha ang sugat na natamo ko sa kanila. Binaba ko lang saglit ang chichiriya. Huwag mong hayaang mahulog yan. Wala kang takot sa kamatayan. Durugin niyo siya. Halika, kayong mga palaboy. Bugbugin niyo hanggang mamatay.
Wala man lang kayong lakas manakit. Bodyguard pa ba kayo? Young Master Wang, sa Shopee mo ba kinuha ang mga bodyguard na yan? Huwag kang lalapit. Binabalaan kita. Ako ang panganay na anak ng pamilyang Wang. Hindi ako matitinag ng dahas. Hindi ako mabibili ng yaman. Kapag sinubukan mo akong galawin, ako ay, ano namang gagawin mo? Ako, luluhod ako sa harap mo. Kuya, ituring mo na lang akong parang hangin. Pakawalan mo na ako. Ikaw na dakilang young master ng pamilyang Wang. Ganito lang pala, lumuhad ka na. Opo, ang galing ng hindi matitinag ng dahas mo ah. Bakit ba ako napunta sa ganitong klaseng tao? Magkababata kami, bagamat. Ngayon ang tamang pagkakataon para maghiganti kay Wang Zuben. Pero sa lakas ko ngayon, kung uubusin ko si Wang Zuben, magdudulot lang ito ng hindi kinakailangang gulo. Kailangan ko munang maging ganap na cultivator. Para wala na akong dapat ipag-alala. Hayaan mo muna siyang mabuhay ng matagal. Sa susunod na makita mo si Master Qin, yumuko ka at magpakumbaba. Masusunod. Maghintay ka lang. Ang pinsan ko, mas malakas pa kaysa sa dalawang bodyguard na yan. Hihintayin ko siyang kumilos. Kailangan kitang paluhurin. Lumuhad ka sa harap ko. Hindi ko inaasahan yun ah. Isa ka palang eksperto. Anong klaseng martial arts yun? Gusto mong matuto, tuturuan kita. Hindi ko kayang matutunan yan. Pero ang galing mo talaga sa martial arts. Gusto mo bang maging personal bodyguard ko? Personal. Gaano ka personal? Bakit ka nagtitiwala sa akin? Ewan ko ba? Kapag nakatingin ako sa'yo, may pakiramdam akong pamilyar ka. Parang nagkakilala na tayo sa nakaraang buhay. Qin Feng. Ayos ka lang ba? Malapit na ang oras. Bumalik na tayo sa paaralan. Sige. Sasama na ako sa'yo. Uyang Jing, huwag kang mag-alala. Sa buhay na ito, hindi ko hahayaang paghiwalayin nila tayo. Kailangan ko nang mapataas ang antas ng aking cultivation. Ang kapangyarihang kontrolin ng lahat. Pinsan, basta makuha ko si Uyang Jing. Unti-unti nating masasakop ang pamilyang Uyang. Sa ganitong paraan, hindi lang ang pamilyang Wang ang maghahari sa Zhonghai. Pati ang pamilyang Yemo ay anggat din. Kaya kailangan mong tulungan akong iligpit ang batang si Qin Feng. Siya ang hadlang sa panliligaw ko. Kay Uyang Jing. Qin Feng, magaling ba siya? Ang dalawang bodyguard na si Q-Han ay natalo niya. Pero sigurado akong hindi siya katapat nyo. Kahit si Q-Han, hindi tumagal sa inyo ng 2 round. Natalo pati si Q-Han. Interesante. Sige, ipakita niyo sa akin kung ano talaga ang kaya ng Qin Feng na yan. Samahan niyo ako sa kanya. Sige. Pinsan, siya yun. Ang lalaking yan, wala man lang siyang aura ng panloob na lakas. Siya ba talaga ang tumalo sa mga bodyguard mo? Kahit maging abo pa siya, makikilala ko siya. Siya nga yun, ang batang to. Apo, pagkakita mo sa lolo Chin mo, bakit hindi ka man lang bumati? Hoy bata, huwag kang magmarunong sa harap ko. Nandito na ang backer ko. Humanda ka ng mamatay. Ikaw ba ang backer niya? Bata, konting martial arts lang ang alam mo. Pero sa paningin ng pamilyang Wang at pamilyang Ye, isa ka lang malaking langgam. Akala mo ba dahil natalo mo ang ilang mahihinang kalaban, ay pwede ka nang magyabang sa harap ko? Nakakatawa. Hindi ba si Young Master Wang yan? At ang magandang dilag na yan. Grabe, hindi ba si Wing Chun Master Yali na yan? Siya yung kinuha ng martial arts club ng school natin. Bilang special martial arts professor. Totoo nga, napanood ko siya sa TV. Dati. Kahit 10 lalaki, ay hindi katapat ni Master Ye. Nagagalit na si Master sa batang yan. Mukhang tapos na ang maliligayang araw niya. Qin Feng, umalis ka na. Ako ang pipigil sa kanila. Hindi nila ako kayang galawin. Mata ba? Qin Feng, natatakot ka na ba ngayon? Kahit magdasal ka pa, wala nang silbi. Kahit si Jesus, hindi ka na may iligtas, sabi ko yan. Nagdadasal ako para patawarin ako ng Buddha. Dahil ito ang unang beses kong manakit ng babae. Hindi mapalagay ang konsensya ko. Naghahanap ka ng gulo, tignan mo to. Pinsan, bugbugin mo siya. Hey, ang lambot naman, Munyok. Kung nasa battlefield lang tayo, patay ka na. Ano? Anong nangyayari? Hindi matalo ni Master Ye ang batang yan. Tapos naharas pa siya ng batang yan. Bitawan mo ako. Sige, susundin ko ang magandang si Ye. Hindi nga nagkamali, magaling talaga lumaban si Miss Ye. Ang tigas ng katawan mo, Qin Feng, ano bang ginagawa mo? Sorry, aksidente lang. Humanda ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng malupit. Hoy, nandito pa ako.
Ah, Master Chin, naniniwala ka bang misunderstanding lang ang lahat ng ito? Hindi ka naniniwala. Ngayon, kamay mo ang magbabayad, bilang aral. Tandaan mo, sa susunod na makita mo ako, yumuko ka at magpakumbaba. Tapos na ang problema. Ihahatid na ba kita sa dorm? HMM. Hoy, Chin Feng, magkakaroon ng party ang klase natin bukas. Para mas maging close tayo. Nag-book kami ng private room sa Tianqiao Entertainment. Dapat pumunta ka, ha? Sige, class monitor. Xiaojing, may party ang klase namin bukas. Gusto mo bang sumama? Sige, nakakabagot din dito sa school. Pero may gagawin ako bukas. Mauna ka na. Susunod na lang ako. Walang problema. Mga kaklase, huwag kayong mahiya. Enjoy lang kayo, kain at inom lang. Sagot ko ang lahat ng gastos ngayong gabi. Tara, inuman natin si Young Master Zhao. Cheers, para sa'yo. Bilisan mo, Chin Feng. Sa nakaraang buhay ko, dahil umalis sila ng maaga, nagkaroon ng gulo, kaya natapos ng maaga ang party, at napilitan pang mag-drop out si Fang Qing. Ngayong buhay na to, nandito rin si Uyang Jing. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Gusto kong makita kung ano talaga ang nangyayari sa likod nito. Masan, pinadala ako ni Young Master Wang, at pinasama pa niya ang mga tropa ko, para turuan ng leksyon ng isang Chin Feng. Nasa loob lang siya ng Tianqiao Entertainment. Naiintindihan ko, dahil si Young Master Wang ang nagpapagawa. Ilalabas ko siya agad. Bahala na kayo sa kanya, Boss Qiang. Matalino. Alam ko nang magrereklamo ka. Ang ganda naman ng babaeng to. Ayos to. Bago natin turuan ng leksyon ang Chin Feng na yan, pagpipistahan ko muna to. Ano ang ginagawa nyo? Masan, matapang pala siya. Ah, pero gusto ko yan. Siya si Boss Qiang. Swerte nyo. Nagustuhan kayo ni Boss Qiang. Kapag pinagsilbihan nyo ng maayos si Boss Qiang, siguradong may kapalit yan. Huwag na kayong madaldal. Dalhin nyo na ang dalawang babaeng yan sa akin. Sumama kayo sa amin. Swerte nyo dahil napili kayo. Ano ba ang gusto nyo? Sinasabi ko sa inyo, labag sa batas ang ginagawa nyo. I'd demanda ko kayo. Sige lang, I'd manda mo kami kung gusto mo. Tignan mo, may tutulong ba sa inyo? At isa pa, magiging babae ka na ni Boss Qiang. Gusto mo ba, na kumalat ang mga hubad mong litrato sa buong mundo? Huwag na huwag mong gagalawin si Xiaosan. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong manggulo. Ako ang hinahanap nyo. Chin Feng, ikaw pala yan. Wala ka ng kawala. Ang tapang mong makialam kay Boss Qiang. Mga tauhan. Boss Qiang, ang lakas ng loob ng batang to na kalabanin kayo. Kuya Qiang, pwede bang pagbigyan mo ako? Ang tatay ko ay... Kahit pahari ng langit ang tatay mo, wala akong pakialam. Patay na. Wala itong kinalaman sa mga kaklase ko. Pabayaan nyo silang umalis. Ako ang makikipaglaro sa inyo hanggang dulo. Ang tapang mo ah. Kung ganoon, pagbibigyan kita, hayaan nyo silang umalis. Hoy, bata, napag-isipan mo na ba kung paano ka mamamatay? Sa tingin mo ba kaya ako ng mga basurang tauhan mo? Naghahanap ka ng kamatayan. Sugod. Ang yabang pa rin ng batang to. Mukhang katapusan na niya. Tama ka dyan. Akala niya kaya niyang labanan si Kuya Qiang. Sa tingin ko, malapit na siyang mapatay. Chin Feng, huwag kang mapapahamak. Tignan mo ang dami ng dugo. Siguro ubos na ang dugo ng batang to. Tama ang hula ni Young Master Zhao. Tignan mo, lumabas na ang mga tauhan ni Kuya Qiang. Siguradong patay na ang batang yun. Sino ang sinasabi mong patay na? Buhay ka pa. Natalo mo silang lahat. Paano nangyari yun? Diyos ko, mahigit 10 sila. Mag-isa mo silang natalo. Tignan nyo na lang. Chin Feng, ayos ka lang ba? Mukha ba akong may nangyari? Masyadong masangsang ang amoy dito. Bumalik na tayo sa paaralan. Hindi ko akalain na mag-isa niyang natalo ang lahat. Ang dami ni Huang Tian ba? Sino ba talaga siya? Ano bang klaseng tao ang isang to? Bakit ang lakas niya? Masan, ipaimbestiga mo ng mabuti. Sino ba talaga ang batang to? Kuya Qiang, sabi ni Young Master Wang. Estudyante lang ang isang to. Isang hamak na estudyante lang. Hindi ko matanggap ang kahihiyang ito. Hindi ko matanggap ang kahihiyang ito. Pagputol-putulin niyo ang katawan niya. Gawin niyo siyang abo.
May bilin si Young Master Wang. Gusto ni Young Master Wang na buhay ang Qinfeng na to. Hindi pwedeng patayin. Buhay, ha? Gagawin kong impyerno ang buhay niya. Qinfeng, kahit gaano ka pa kalakas, tao ka pa rin. Ipapatawag ko ang isang master. Ang pagpatay sa iyo ay parang pagpatay lang ng manok. Xiaojing, natakot ka ba kanina? Umuwi ka na muna at magpahinga. Qinfeng, yung Wang Tian ba na sinasabi nila, hindi siya basta-basta, hindi siya titigil. Kung guluhin ka man niya ulit, sabihan mo ako, hihingi ako ng tulong sa pamilya ko. Sige, naintindihan ko, umuwi ka na. Kulang pa rin pala ang lakas ko. Para sa mga mahihinang to, ang dami ko pang ginugol na oras. Mukhang kailangan ko nang magpalakas agad. Ang enerhiya sa likod ng paaralan. Ang kapal pala nito. Magandang lugar ito para magsanay. At sa kapal ng enerhiyang ito, baka may tumubo dito. Mga halamang gamot at prutas. Ito ay Peiyuan grass. At may Zian grass at Bayou fruit din. Mga halamang gamot ito mula sa mundo ng mga cultivator. Ang mga prutas na ito ay nakakatulong sa pagpapalakas. Hindi ko akalain na makakahanap ako nito sa mundo. Swerte ko naman. Napakalakas ng enerhiya dito, at dagdagan pa ng mga halamang ito. Siguradong mag-level up ako. Aabot ako sa ika-6 na antas ng Chi Refining. Mas kampante na ako sa lakas ko ngayon. Kailangang protektahan si Ouyang Jing at pabagsakin si Wang Zuben. Lumalakas na ng lumalakas ang pamilyang Wang. Parang nalalagpasan na nila ang pamilyang Mo. Magkaaway ang pamilyang Mo at pamilyang Wang. Ngayon, nakarati pa si Lolo. Kapag umangat ang pamilyang Wang, siguradong pamilyang Mo ang una nilang pupuntiryahin. Kapag nahanap ko ang Qingshan Jade Fruit, magagamot ko na si Lolo. Pagkatapos, hindi ko na kailangang katakutan ang pamilyang Wang. Ayun ang prutas. Hoy, ikaw na lalaki dyan. Ibigay mo sa akin ang prutas na hawak mo. Yung prutas na yan. Sabihin mo lang kung magkano. Mukhang. Ano sa tingin nila ang prutas na to? Akala nila ay Qingshan Jade Fruit. Hindi ko akalain na ang isang mababang uri ng prutas ay tatawagin nilang napakagarang pangalan. Hoy, bingi ka ba? Ibigay mo na sa amin ang prutas. Oh, ako ba ang kinakausap mo? Akala ko may asong tumatahol dyan. Qingchen, tumahimik ka, Ginoo. Pasensya na po, spoiled lang ang kapatid ko. Kung may nasabi man siyang masama, pagpasensyahan nyo na. Pero kailangan ko talaga ang prutas na yan. Sana ay may benta mo ito sa akin. Pag-usapan natin ang presyo. Dahil magandang binibini ang humiling. Sige, wala namang problema. Pero binibini. Kung gusto mo ang prutas, pwede. Pero hindi ako nakikipag-trade sa estranghero. Ano ang pangalan mo? Ang kapal mong Bastiusen ang binibini. Hindi mo karapatang itanong ang pangalan niya. Ibigay mo na ang prutas. Pangalan lang naman ang tinatanong ko. Bakit ka ba nagmamadali? Hoy, bata, minamaliit mo ba ako? Gusto mo bang masaktan? Ginoo. Pasensya na talaga. Ako si Mo Qingcheng. Ito ang kapatid ko, si Mo Qingchen. Pasensya na sa inasal namin kanina. Sana ay mapatawad nyo kami. Handa akong magbayad ng 1,000,000 piso para sa prutas. Sabi nila, kaaway nila ang pamilyang Wang. Ang kaaway ng kaaway ko ay kaibigan ko. Tutulungan ko sila. Para mas madaling mapabagsak ang pamilyang Wang, kailangan ko ng dagdag na pondo. 1,000,000, pamasko mo na yan sa pulubi. 5,000,000, take it or leave it. Sige. 5,000,000. Grabe, binigay talaga. Nagpresyo lang ako ng mataas. Akala ko tatawad pa siya. Ibang klase talaga ang mayayaman. May 3,000,000 sa card na ito. Yung natitirang 2,000,000, ipapadala ko agad pag uwi ko. Ayos. Nga pala, ako si Qinfeng. Pwede niyo akong hanapin sa universidad sa baba ng bundok. Estudyante lang pala siya. Totoo nga, may mas magaling pa sa atin. Mukhang kailangan pag-isipan ng mabuti ang bagay na ito. Kailangan natin ng maayos na plano. Dadalhin ko muna ang prutas para iligtas si Lolo. Aba, isang ang mahiwagang gamot ito. 3 araw na ang nakalipas pero wala pa ring nangyayari. Hindi kaya sa palengke lang ito. Napulot na bulok na prutas. Qingcheng. Tama na ang pagiging matigas ng ulo mo. Maghanda ka na. Para sa pagdating ni Chu Jongqi mula sa Yanjing. Ang pakasalan siya ang pinakamahalaga mong misyon. Huwag mo na intindihin ang iba. Paanong nangyari yun? Hindi maaari. Qingshan Lingayu Fruit. Bakit walang epekto? Ate, huwag kang ganyan. Hindi mo kasalanan to. Ginawa mo na ang lahat. Baka naman ang binigay sa'yo ni Qinfeng ay hindi talaga Qingshan Lingayu Fruit. Teka, may utang pa pala ako sa kanya na 2,000,000. Nakalimutan ko yun ah. May 1 ka na lang sa bahay. Hahanapin ko siya.
Young Master Wang, yung Chinfeng na pinapaimbestigahan mo sa akin. Nahanap ko na ang impormasyon. May background ba siya? Base sa investigasyon ko, ang lalaking yun ay si Chinfeng. Freshman sa Foreign Language Institute, ipinanganak sa lalawigan ng Lingnan, sa isang maliit na baryo sa Watong County. Wala siyang espesyal na background. Anong walang background? Pero malakas siya. Hindi na ako pwedeng magpabagbog sa kanya. Pero hindi ko rin pwedeng hayaan lang siya. Nakasama si Uyang Jing. Sinisira niya ang mga plano ko. Bakit hindi natin pagtripan siya gamit si Zhang Chao? Hindi naman ako ang mabubugbog. Puntahan niyo siya at turuan ng leksyon. Chinfeng, ang galing mo talaga sa Ingles. Mas magaling ka pa yata sa teacher ko. Ayos lang naman. Nagbabasa lang ako paminsan-minsan. Sus, pinuri lang kita. Lumaki na agad ang ulo mo. Chinfeng, oras na para makipagkita sa mga kaibigan ko. Bukas na lang ulit. Bye. Mr. Chin, ako si Mo Chengcheng. Nandito na ako sa Zhonghai University. Pwede ba tayong magkita sa isang lugar? Sige, dyan ka lang sa Zhonghai University. Maghintay ka sa Southgate. Papunta na ako.